Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2571. Siyempre, ang mga tao sa loob ay hindi nakaupo sa paligid na naghihintay ng kamatayan. Lahat sila ay lumaban ng husto laban dito. Gayunpaman, sa loob ng ilang segundo, lumubog ang kanilang mga puso sa pagkabigo. Masyadong agresibo ang mga multo ng mga higanteng espiritual na Diyos, random na dumarating ang kanilang mga pag-atake. Walang paraan upang itago, at lahat sila ay nakapin sa isang lugar sa spell formation, at maaari lamang nilang makuha ang mga hit ng direkta. Hindi nagtagal, bumagsak ang mga taong mas mahina ang katawan. Bam! 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 Sa ilang mga pag-atake lamang, hindi nakayanan ng ilang katawan ang mabibigat na tama, at ang kanilang mga buto ay nagkapira-piraso. Ang kanilang mga kaluluwa ay marahas na nayanig, halos hitapon sa kanilang mga katawan. Ang kapalaran ay wala na sa kanilang sariling mga kamay. Ito ay tulad ng isang walang magawa pakiramdam. Thud. Isang multo ng isa sa mga higanteng espiritual na Diyos ang nagpalapag ng isang napakalaking suntok sa isang tao, na naging sanhi ng pagkakabasag ng kanyang sandata habang lumiliit ang kanyang leeg paatras upang humarap sa mga pag-atake. Gayunpaman, ang bilang ng mga higanteng espiritual na Diyos ay mas marami kaysa sa kanila. Bago sila makapag-ipon ng disenteng depensa, natapakan sila ng multo ng ibang Diyos. Ang mga buto ay nadurudge hanggang sa abo, at ang mga kaluluwa ay ganap na nagkalat. Ang isa sa kanila ay isang advanced earthly immortal. Dahil sa pagsasagawa lamang ng pangkukulam, mas mahina ang katawan niya kumpara sa iba. Sa huli, sa ilang suntok lang ay nabugbog siya hanggang sa mamatay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hindi rin ito naging madali para sa iba. Mahigit sa kalahati sa kanila ay may hindi mabilang na mga bali ng buto. Napuno ng hangin ang masasakit na hiyawan. Ang babaeng orihinal na nagtataglay ng watawat ng porma sayon na ito ay nasa masamang kalagayan din. Idiniin siya sa lupa ng mga higanteng espiritual na Diyos. Wala ni isang suntok ang nakaligtaan sa kanya, napaiyak siya sa sakit. Gayela, hindi ba't iyong mga flag ng formation? Ang iyong lolo ay ginugol ang kalahati ng kanyang buhay gamit ang bagay na ito, at ngayon ito ay tumalikod sa amin at pinapatay kami. Hindi mo ba kayang kontrolin muli ito? Sa kasamaang palad, si Deella ay labis na nasugatan kaya hindi siya nakagawa ng sagot. Sa loob ng susunod na 30 segundo, isa pang 4 na tao ang nadurudge, ang kanilang mga kaluluwa ay sumisingaw sa manipis na hangin. Hindi na nakatiis pa ang ilang natitira na nakahawak pa rin. Ang lahat ay nasugatan sa puntong ito, maging ang mga nagsasanay ng bihirang pangkukulam upang magkaroon ng malakas na katawan. Hindi na nila kinaya, sumisigaw sa sakit. Nagsimula pang ang humingi ng awa ang ilan. Noong una, binalak ni Alex na panatilihin ang 1 o 2 buhay para sa karagdagang impormasyon, ngunit ngayong alam niyang maaaring nasa panganib si Daya at ang iba pa, nagbago ang isip niya. Nagpatuloy siya sa pag-activate ng formation. Habang pinalakas muli ang 24 na porma sayon ng mga bandila, dumami ang lakas ng mga higanteng espiritual na Diyos. Bam! 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 Ang mga tao ay namamatay sa kaliwat kanan mula sa isang epekto ng ganoong kalaki. Si Alex at ang Mystic Maiden ay nanunood lamang sa mga gilid sa buong proseso. Sa kabilang banda, ito ay talagang nakakatakot kay Luneth at sa kanyang koponan, na nalipol ang lahat ng mga master na ito nang hindi man lang kumikilos, pagkatapos ng lahat. Ito ay ganap na napakalakas. To think na itinuring nila si Alex at ang Mystic Maiden bilang mga baguhan. Mabilis na binalot ni Alex ang bandila ng formation at nilinis ang war zone. Kinuha niya ang spatial rings at hinubad pa ang mga katawan ng battlesuit na nasusuot pa. Dahil sa ganoong kilos ay natulala si Luna Freya at ang iba pa. Sa huli, nagpasya si Alex na gawin ito sa sukdulan. Naglakad siya papunta kay Johan, na binomba hanggang sa mamatay at kinuha ang bawat mahalagang bagay sa kanya. Tapos, sinulyapan niya si Chase at agad na napatingin sa kwintas sa leeg niya. Ito ay malinaw na kayamanan at isang mataas na kalidad sa nanadama niya ito kapag siya ay laban sa kanya. Grabbing it rudely, he snapped, "I'm keeping this. Pwede ka nang umalis." Hindi nakatiis si Cecilia. "Hoy pare,
Expert ka. Bakit mo pananakawan ang mga ganyang bagay? Hindi mo sila kailangan, di ba? Wala akong gamit para sa kanila, ngunit ang aking mga kaibigan, sabi ni Alex. Tumigil siya saglit, ang maitim at malalim na mga mata ay nakatuon kay Cecilia na may palihim na ekspresyon sa mukha. Kinakabahang sabi ni Cecilia, anong gusto mo? Alam kong maganda ako, pero isa lang akong stack of bones ngayon. Sabi ni Alex, tanggalin mo ang damit mo. Napabuntong hininga si Cecilia. Kabanata 2572. Napahiya si Cecilia at medyo hindi komportable. I'm all bones now, yet this man has his mind on my body. Ano pa ang gagawin niya sa akin? At kung paano? Ilang sandali siyang nag-alinlangan, saka itinuro si Luneth. Bakit hindi mo hilingin kay Luna Freya na maghubad? Mas maganda ang katawan niya, mas sexy siyang sumasayaw, at higit sa lahat, mas malaki ang dibdib niya kaysa sa akin. Parang sasakal siya ni Luneth matapos marinig ito. Cecilia Peach, nakakalimutan mo na ba ang iyong palayaw, Peach Buns? Naaalala mo ba kung paano mo ito nakuha? Napaka-curve ng katawan mo. Kahit sinong lalaki ay mababaliw sa unang tingin. Ang dalawang matalik na kaibigan ay biglang sumabog sa ganoong uri ng away, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Alex. Peach Buns. Ito ba ay isa pang terminong hindi ko maintindihan? Hoy, may hindi ba kayo pagkakaintindihan? Sa damit mo lang ang gusto ko, hindi sa katawan mo. Nagpa siya si Alex na kumilos ng mag-isa para makatipid ng oras. Sa ilang hatek, nahawakan niya ang damit kay Cecilia. Gusto niya ito dahil nakita niya kung paano makapaglalabas ng kalasag ng apoy ang kanyang treasure clothes at lilito ang isang aparisyon ng Phoenix. Ito ay makapangyarihan, na kumikilos bilang parehong proteksyon at depensa laban sa lihim na sandata ng mga Novians. Pagkatapos, napansin niya ang tank top na naiwan kay Cecilia. Mukha rin itong kayamanan. Gayunpaman, ang pagputol ng tuktok na ito ay masyadong nakakapukaw, na ginagawa itong halos kasing sexy ng isang bikini. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang katawan at may hinanakit na sinabi, ikaw. Napakasama mo. Samantala, si Alex ay nakatingin pa rin sa natitirang kayamanan sa kanyang katawan na halatang excited. Pinagmasdan niya sila ng kanyang banal na mata at napansin kung ano ang espesyal sa kanila. Ang puting baluti na kinuha niya ay isang makapangyarihang kayamanan ng pagtatanggol. Gayunpaman, ang talagang kahanga-hanga ay ang tank top na nakabalot pa rin sa kanyang ribcage. Ito ay isang piraso ng red beast leather. Napakasinaunang, ito ay may isang bangkos ng mga mystical writings dito. Ang mga sinulat ay hindi inukit, ngunit mukhang natural ang mga ito na parang kasama ang balat. Nangangahulugan iyon na ang Phoenix noong una ay lumitaw mula sa piraso ng katad na hayop na ito. Napakamahalagang kayamanan. Maging ang Mystic Maiden ay nakilala ito at nabigla. Sabi niya, magandang langit. Kamukha ito ng balat ng isang tatlong paa na gininto ang uwak at mukhang, sa mabibigat na marka ng sinaunang likas na mga sulatin. Ang uwak na ito ay dapat na mataas ang antas. Malamang ay si Deity Incarnate. Napahawak si Cecilia sa katad at umatras pa atras. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Wala akong damit na isusuot. Tulong. Ito ay panliligalig. Ang buhay ko ay nakasalalay sa aking damit. Kung manggahas kang pagnakawan ako nito, papatayin ko ang sarili ko ngayon din. Bahagyang napabuntong hininga si Alex. Kasing bilis ng kidlat ang paggalaw ng kanyang mga daliri habang inaagaw niya ang balat. Mas gugustuhin kung hindi na mabuhay. Niyakap ni Cecilia ang sarili at umiyak sa lupa. Ang kanyang mga aksyon ay hindi nakapagsalita sa iba. Nagsalita si Luneth. Anong klaseng lalaki ka para mangbuli ng babae? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging gentleman? Ibalik ang katad sa kanya, kung hindi, hindi siya mabubuhay. Ang taong pinapahalagahan ko ay siya. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, hindi kita ihahatid sa kaibigan mo. Tiningnan ni Alex ng mabuti ang katad, pagkatapos ay isinaulo ang lahat ng mga isinulat sa kanyang malakas na memorya. Nang matapos siya, paimpol niyang ibinato kay Cecilia at sinabing, Hoy, hindi ka baboy, kaya huwag kang magpagulong-gulong sa sahig. Maaari mo lang itong bawiin. Itinaas niya si Luneth sa kanyang mga balikat at sumenyas sa Mystic Maiden. Tara na. Asterisk. Bastos. Tanga ka. Tatandaan kita. Ako,
Cecilia, ang maghihiganti. Nakatayo lang doon si Cecilia at pinagmamasdan ang dalawa habang dinadala si Luneth. Kabanata 2573. Galit na galit ang chaperone na may codename na Chase. Hindi alam ni Alex na si Chase pala ang personal bodyguard ni Luneth. Ang mga Mueller ay isang napakalakas na lokal na pamilya. Isa sa kanyang mga ninuno ay isang banal monarch din. Buhay pa sila sa panahong ito, ngunit nang hina na sila. Malaki ang potensyal ni Luneth. Ang lahat ng kanyang mga matatanda ay may mataas na inaasahan para sa kanya, sinasanay siya sa pag-asa na isang araw ay malampasan niya sila. Kaya, gumugol sila ng maraming oras at lakas at ipinadala siya sa underworld para sa isang pagbabago. Si Chase ay ipinadala ng mga matatanda upang protektahan siya. May dahilan kung bakit hindi personal na narito ang mga matatanda. Walang mas makapangyarihan kaysa sa isang immortal emperor ang makakapasok sa underworld. Sa sandaling ito, ibinigay ni Luneth ang kanyang sarili bilang isang hostage upang protektahan sila. Gayunpaman, walang paraan na matatanggap ni Chase ang katotohanan na kinuha lang si Luneth ng ganoon. Hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili na sabihin ang balita sa mga matatanda ng Muellers. Nagsalita siya, tumigil sa kasisigaw. Hindi ligtas dito. Kung magsisimula kang mangakit ng mga kalaban, hindi kita mapoprotektahan sa kalagayan ko ngayon. Natahimik agad si Cecilia. Anong gagawin natin ngayon? Sabi ni Chase, hinahilam muna namin ang aming mga sugat, pagkatapos ay pumunta kami sa silangan. Napakatalino ng linya. Siguradong mabubuhay siya sa ilalim niya. Masungit na sabi ni Cecilia, sa tingin ko siya ay bakla. Mahirap kahit na sinubukan siyang akitin ni Luna Freya. Hindi sumagot si Chase. Pinandilatan lang siya nito. ******. Kasabay nito, sina Alex, Mystic Maiden at Luneth ay nakasakay sa sasakyang panghimpapawid na kanilang ninakawan mula sa mga tri-A-list ng Galaxy Nova. Matagal na nilang sinuri ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid. Ang mga Novian tri-A-list na kanilang pinatay sa pagbuo sa pagkakataong ito ay pawang mga bihirang henyo ng kalawakan. Si Alisa ay kabilang sa mas bagong henerasyon ng mga henyo, at ang mga napatay sa oras na ito ay mas matanda. Mas makapangyarihan sila kaysa sa mga kabataan at may mas mayayamang pag-aari sa mga singsing. Tinitingnan ng Mystic Maiden ang mga item, lubos na nasisiyahan. Mayroong isang mahusay na dami ng pattern ng buto na espiritual na mga halamang gamot sa ring, na marami sa mga ito ay hindi pa natin nakikita noon. Ngayon ay dapat mayroon kang sapat na sangkap upang makagawa ng mga table tasks. Tumanggo si Alex. Ang mga halamang espiritual na pattern ng buto ay katulad ng kumikinang na berdeng puno na nakatagpo nila ni Shirley sa dent ng gagamba. Nagkaroon lang sila ng iba't ibang mga katangian at estado. Gayunpaman, mula sa pagsasaliksik ni Alex, maaari niyang pag-iba-ibahin ang mga ito mula sa mga klasifikasyon ng mga table tasks at pagsamahin ang mga sangkap ayon sa pagkakabanggit. Hindi ito malaking pagkakaiba sa kanyang karaniwang pamamaraan, ngunit mas malaki ang epekto. Pagkatapos, naglabas ng mas maraming buto si Mystic Maiden sa ring. Ang mga tri-A-list na ito ay lahat ay may mga pattern ng buto sa kanilang mga katawan. Nagkaroon ng ilang iba't ibang kulay. Kahit na ang pinakamahina ay may mga berdeng pattern. Ang pinakakaraniwang kulay sa loob ng mga pattern ng Han ay pula, at ang pinakamalakas sa lahat ay nagtataglay ng 3 pattern ng ginto. Diretsyong sabi ni Alex, "Sis, you can have these patterns. Hindi ko sila kailangan ngayon." Hindi tinanggihan ni Mystic Maiden ang alok. Tinakpan niya ang mga katawan ng kapangyarihan ng kaluluwa at sinabi, "Sigurado iyan." Ang tubig na pampaligo ng matandang monghe ay puno ng yin-yang chi na kinuha mula sa mga ugat ng underworld. Ang mga pattern na ito ay walang halaga kumpara sa yin-yang chi. Bakit hindi ka uminom noon? Natakot ka ba talaga sa tubig na pampaligo niya? Hindi ako naniniwala. Basta, ginawa ko to para sayo. Hindi pa ba sapat ang pakikitungo ko sayo? Si Alex ay talagang mabait, napakatalino. Maraming salamat. Dapat ko bang gantihan ka ng aking katawan? Naiinis na tumingin sa kanya si Mystic Maiden. Lumayo ka sa akin. Wala kang karapatan. Napangiti si Alex. Nagbibiro lang siya, takot na takot. Nadidismaya si Luneth dahil nagsasalita sila sa modernong wika, kaya hindi niya ito maintindihan. Ano ang pinauusapan ninyo? Saang mundo ka ba talaga galing? Kinaladkad siya ni Alex.
Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat itanong. GPS ka na lang ngayon, understand? Kabanata 2574. Umupo si Alex sa passenger seat. Ang sasakyang panghimpapawid ay nasa isang futuristic na kulay. Makinis at maliwanag, nagbigay ito ng pinakamalawak na tanawin. Ito ay medyo komportable rin, at ang mga flying mode nito ay hindi katulad ng anumang nakita ni Alex sa Earth. Ito ay isang kombinasyon ng teknolohiya at paglilinang. Ang kinetic energy nito ay pinalakas ng Earth Essence at kinokontrol ng kapangyarihan ng iyong isip. Nakatuon si Alex sa silangan at nagsimulang lumipad. Pinaandar niya ang makina at nagpatuloy sa paglalakad. Mukhang hindi nagulat si Luneth sa sasakyang panghimpapawid. Kung ako sa iyo, hindi ako lilipad ng ganito kabilis gamit ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid. Napalingon si Alex. Bakit? Sabi ni Luneth, hindi mo ba alam? Ang pinakamapanganib na lugar sa underworld ay wala sa lupa kundi sa himpapawid. Ang langit ay ang wonderland ng mga eksperto ng underworld. Hinaplos ni Alex ang mga buto ng kanyang noo. Hindi siya sanay na wala ang kanyang mataba na katawan dito. Hindi siya makakurap o sumimangot. Ipinagkait sa kanya ang maliliit na gawin na gagawin niya kapag siya ay karaniwang nag-iisip. Maaari lamang niyang palitan ang mga ito ng pagmamasahe sa kanyang buto ng kilay. Mukhang marami kang alam dito, pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Paano kayo nakapasok dito at ang mga tri-A-list na iyon mula sa Galaxy Nova? Nagulat si Luneth sa tanong ni Alex. Paano kayong lahat nakapasok noon? Nakakolekta kami ng 3 Buddhist relics, sagot ni Alex. Tapos hindi mo pa alam. Nakakolekta din kami ng 3 relics. Ngayon, hindi lang si Alex ang natulala, pati si Mystic Maiden ay nakisali na rin. Di ba 3 lang ang Buddhist relics sa mundo? Kung 3 tayo, saan galing ang sa iyo? Umiling si Luneth. Kung ganoon ay baka nagkamali ka. Mayroong 303,000 Buddhist relics, at ang mga ito ay nakakalat sa lahat ng sulok ng universo. Mayroong kahit ilan sa labas ng universo. Hanggat mangolekta ka ng 3, maaari mong ma-access ang portal sa isang angkop na lugar. Ang pagkatuto ng ganoon ay hindi nakapagsalita sina Alex at Mystic Maiden. No wonder nakita namin ang napakaraming tao dito. Di ba masyadong marami ang relic ng Buddha? Ito ay tulad ng isang manok na nangangitlog, ngunit ano ang layunin para sa ganoong kalaking halaga? Too bad we didn't ask in detail when we met with Maharaviler, siguradong marami siyang alam na impormasyon. Kaya lang, biglang tumili si Luneth. Mag-ingat, may malaking demonyo. Sa nanginginig na boses, halatang natulala siya. Si Alex ay malalim ang iniisip at hindi nakatutok. Mabilis siyang tumingin sa bintana ng sasakyang panghimpapawid at nakita ang isang pulang anino sa harap. Parang bundok na umaakyat sa langit. Ang malaking sukat nito ay hamarang sa kalangitan, na nagbabadya sa buong mundo. Ito ay isang napakalaking dugo pulang buto na ibon. Ang pulang dugo na kulay ay hindi mula sa mga buto nito ngunit dahil ang buong katawan nito ay natatakpan ng husto sa libo-libo at milyon-milyong pulang pattern ng buto. Naramdaman ni Luneth ang panginginig ng kanyang mga binti, at ang magkabilang kamay ay humawak sa mga braso ng kanyang upuan. Nakita na natin ang demonyong ito dati. Ang mga kapangyarihan nito ay kahanga-hanga, at ito ay napakasama. Maaaring durugan ng isang grab ng kuko nito ang tuktok ng bundok. Nilamon pa nito ang 12 ng earthly immortal bone demon ng sabay-sabay. Kahit na hindi ito ang Panginoon ng Kalangitan, hindi mo ito dapat maliitin. Malinaw na napansin ng ibon ang sasakyang panghimpapawid, ngunit hindi ito bumilis, tila hindi nag-aalala na makatakas ang biktima nito. Kahit saan ito dumaan, ang kagubatan sa ilalim ay nanatiling nakamamatay at nakakatakot na tahimik. Lahat ng buto ng demonyo ay hindi nang ahas gumawa ng ingay. Bumalik ka ngayon. Takbo. Sigaw ni Luneth. Sabi ng Mystic Maiden, na target kami. Hindi tayo makakatakas ngayon. Mag-away na lang tayo. Ano? Laking gulat ni Luneth, habang pinagmamasdan ang napakalaking pulang pattern ng buto na palapit ng palapit. Iniisip niya kung mali ba ang narinig niya sa dalaga. Pero napakalaking demonyo. Paano tayo lalaban? Tumayo si Alex, kumikinang ang mga mata sa tuwa. Nakamit na niya ngayon ang 2,999 na golden cores, kaya ang kanyang soul power at bones ay tumaas ng husto. Bukod dito, hindi siya nasiyahan sa labanan ngayon,
Nais na makahanap ng isang karapat-dapat na kalaban at subukan ang kanyang mga kasanayan. Kabanata 2576. Pinilit ni Alex ang pagtugis, na nangakong lalabanan ang halimaw na ibong pulang buto. Samantala, ang napakalaking ibon ay nagbuga ng kakaibang hiyawan at mabilis na tumakas. Sa ilalim ng kagubatan sa ilalim ng lupa, hindi mabilang na mga demonyong buto ang nanood at nanginginig. Ito ay masyadong mabangis. Sino ang taong iyon? Talagang hinabol niya ang pulang halimaw hanggang sa tumatangis. Rebelyon ba ito? Mukhang sa pagkakataong ito, mayroon kaming mga kahangahangang karakter sa mga pagsubok. Nagagawa rin ng mga demonyong buto na makipag-usap sa kapangyarihan ng kanilang kaluluwa. Ang ilang mga demonyong buto, lalo na ang mga mahihina, ay yamakap sa isa't isa para sa init. Pamilyar sila sa mga Tri-Alist na lumilitaw dito paminsan-minsan. Para sa mga Tri-Alist, ang mga Bone Demon na ito na nanirahan dito ay mga mapagkukunan para sa kanila na baguhin ang kanilang sarili. Ngunit, para sa mga demonyong buto, ang pagdating ng isang malaking pagkain din ang mga Tri-Alist. Ang paglamon sa mga kaluluwa ng tao ay nagbigay daan sa kanilang kapangyarihan ng kaluluwa na lumitaw na mag-evolve, na nakakakuha ng mas mataas na katalinuhan at ginagawang mas madaling linangin ang katawan. Kasabay nito, ang Mystic Maiden of Nine Heavens ay tumapak sa kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay agad ding sumugod palabas. Ang bilis naman niya. Pagkatapos niyang yumoko at mag-shoot ng RSH's bow, hinawakan niya ang dulo ng arrow gamit ang isang kamay na parang shooting star. Barf! Nagulat si Luneth. Paano ito gagana? Ang dalawang taong ito ay talagang hindi mahuhusgahan ng sentido komon. Tumingin siya sa gilid, wala nang ibang tao sa lumilipad na makina ngayon, at ang kanyang paglilinang ay nabuksan ni Alex. Ito ang perpektong oras para makatakas. Kinokontrol ng kanyang espiritual na kapangyarihan ang lumilipad na makina, at ito ay naging mas mabagal at mas mabagal. Si Alex, Mystic Maiden, at ang Big Bone Bird, ay 100 milya ang layo noon pa man. Ang tumakas, o hindi ang tumakas. Nahuli si Luneth sa malaking pag-aalinlangan. Hindi niya namamalayan na gusto niyang tumakas, ngunit, iniisip ang tungkol sa malaking dagwang ibon na iyon na sumisigaw sa takot, natakot siya. Kung ang kalahati ng kanyang sariling pagtakas ay naharang, kung gayon ang mga kahihinatnan ay mas malala pa. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Gusto ko ng mahabang buhay. Kapag naging babaeng emperador ako, aayusin ko ito sa kanya. Sa pag-iisip nito, nakapagdesisyon din si Luneth. Agad niyang manoniebra ang sasakyang panghimpapawid patungo sa unahan sa pagtugis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang malaking buto ng ibon ay napilitang huminto, sumisigaw ng ligaw sa hangin. Nagsimula ang isang labanan kay Alex. Binago ng eksenang ito ang kanyang perception. Ito ay dating isang walang kalaban-laban at mabangis na ibon, na pumapatay sa mga earthly immortals na parang mga aso, ngunit ngayon ay binugbog ng galit na galit ni Alex sa pamamagitan ng pagtapak sa ulo nito, ang katawan nito ay bumagsak sa hangin at nagpalabas ng kaawa-awang mga hiyawan. Boom! Ang Bone Bird ay nabasag sa lupa. Bumagsak ito sa tuktok ng bundok. Nanatiling tahimik ang mga paa ni Alex. Ibinaba niya ang kanyang kamao sa buto, nagpapadala ng suntok, pinalo ang ibon pataas at pababa, naghuhukay ng malalalim na bunganga sa lupa. Kahit papaano ay hindi ito nakatakas kay Alex. Makasalaan ng hayop, mayabang ka pa rin ba? Sumuko o mamatay. Sigaw ni Alex nang mapansin niya ang bilis ng Bone Bird na ito, na mas mabilis pa sa lumilipad nilang makina. Higit sa lahat, kung magagamit ito ni Alex bilang isang paraan ng transportasyon, hindi siya mag-aaksaya ng enerhiya sa kontrol ng flying machine. Sa halip, maaari niyang direktang gawin ang paglilinang sa malawak na likod nito. Hindi ito nagtagal. Ang kulay dugong ibong buto ay tapat, nakahiga sa lupa at humihingal. Ang mga buto sa katawan nito ay maraming beses nang nabali, ang sakit na hindi kayang tiisin. Tulad ng sinasabi, ang isang mabuting tao ay hindi kakain ng mga pagkalugi sa kanyang harapan. Alam din nito ang sitwasyon, ang gayong pagpili ay madaling gawin. Tiyak na pinili nitong mabuhay. Ikaw ay matalino. Bulalas ni Alex, saka direktang naglagay ng soul band dito. Sa sandaling iyon, isa na lang ang kulang sa kanya sa 3,000 gintong core. Ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay bumuti ng paunti-unti,
Kaya napakaginhawang maglagay ng mga pagbabawal ng kaluluwa sa iba. Hindi na kailangang pumirma pa ng anumang mga kontrata. Minsang sinabi sa kanya ni Mystic Maiden na hindi basta-basta maaaring pirmahan ang mga soul contract at dapat isaalang-alang ang pangmatagalang pag-unlad, tulad ng pagpili ng partner sa cultivation, kailangan itong gawin ng may pag-iingat. V. Kabanata 2577. Ito ay dahil ang kontrata ng kaluluwa ay makikita sa Golden Light of Lightning Tribulation. Ang kinontratang taong may kontrol ay magbibigay ng potency bonus sa Golden Light of Lightning Tribulation. Ito ang daan ng langit, kung saan may mga pakinabang at pagkalugi. Ang isa ay hindi kayang maging mali-mali at walang ingat. Nakita ni Alex si Luneth na nagmamaneho ng flying machine at bumaba siya para magtanong tungkol sa sitwasyon. Tumingin sa kanya si Alex at sinabing, "Akala ko hindi ka pupunta." Sinamantala ni Luneth ang pagkakataong ipahayag ang kanyang katapatan. "Gagawin ko ang ipinangako ko, kaya natural, hindi muna ako lalayo." Ngumiti si Alex, "Noong una, kung umalis ka, wala akong balak na sundan ka ulit. Ngunit, dahil tinutupad mo ng mabuti ang iyong mga pangako, syempre, hahayaan kitang maging isang babae ng iyong salita at ginagarantiyahan na ikaw ay magiging isang mabuting babae na tumutupad sa kanyang mga pangako." Nang marinig ito ni Luneth, agad siyang naging hindi komportable. Ngayon lang talaga siya nag-iisip ng matagal, kung hindi siya nag-aalala na niloloko siya nina Alex at Mystic Maiden at anumang oras ay maabutin niya, matagal na siyang tumakas. "Tutupad sa aking salita, managinip ka, anong mga pangako ko sa inyo?" Gayunpaman, ang hindi niya alam ay, casual na tinutokso siya ni Alex. Sa katunayan, nakikita niya ito sa isang sulyap na nagsisinungaling siya. At saka, hindi talaga niya ito papakawalan dahil kailangan pa niya itong gamitin para sa kaligtasan ni Daya at ng iba pa. Kaya, matagal na siyang nag-iwan ng marka sa kanyang katawan, tahimik, syempre. Paano ang bone bird na ito? Maaaring maging mabangis at maaaring tumalikod sa amin. Kaya iminumungkahi kong patayin ito at kainin ang pattern ng buto nito. Napakarami, tiyak na itinuturing na isang malaking kapalaran. Tumingin si Luneth sa paligid at iniba ang usapan. Dahil dito, tinitigan ito ng malalaking itim na mata ng bone bird at mahigpit na huni ng mahaba. "Gusto talaga akong kainin ng babaeng ito. Ito na ngayon ang aking bundok," sabi ni Alex. "Masyadong mabagal ang lumilipad na makina. Makakatipid tayo ng maraming oras sa pamamagitan ng pag-upo sa likod nito at pagpunta sa silangan." Sumirit ang malaking buto na ibon, tila hindi nasisiyahan sa pagiging bundok ni Alex. Ang resulta ay isang matabang palo ni Alex. "Ikaw utu-uto na ibon, nararapat lang na paluan ka. Simula ngayon, magiging silly bird na ang pangalan mo." Ang malaking buto na ibon ay sumirit ng marahas at tumangging sumang-ayon sa kamatayan. Itinuro din nito ang leeg nito gamit ang buto nitong mga pakpak, marahil ay sinusubukang sabihin, "Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging isang hanggal na ibon." Pagkatapos, gamit ang tuka nito, sumulat ito ng 3 salita sa lupa, "Immortal na ibon." "Ugh, ang lame ng pangalan." Dumura si Alex. Gayunpaman, nang walang pagkaantala, diretso siyang kumuha ng isang tableta. Ito ay isang healing pill na gawa sa bone pattern spiritual herbs, na napakabisa sa pagpapagaling ng bone demons. Sa sandaling inilabas ang tableta, ang immortal bird ay nabigla. Ang tableta na ito, na may siksik na mga pattern ng buto, ay lilipat din at iikot. Naglalaman ito ng mga patakaran. Sa sandaling inilabas, nagkaroon ng masiglang halimuyak na panggamot. Pagkatapos ng pagsinghot, ang isa ay mapapawi, at ang sakit ng mga pinsala sa buto ay maaaring mabawasan. Bukod sa immortal bird, natigilan din si Luneth. Ito ay isang tableta na pino mula sa pattern ng buto ng mga espiritual na damo. Sa sinabi ng aking lolo, sa mundo ngayon, walang sino man ang nakapagpino ng ganitong uri ng tableta sa mahabang panahon. "Ikaw ay," sinabi ni Alex, "wala ako sa parehong mundo tulad mo." Ang immortal bird ay walang pakialam, na parang natatakot na maaga ni Luneth ang tableta. Napalunok ito ng subo ng mga tabletang inilabas ni Alex. Pagkatapos, agad na nakarecover ang mga sugat sa katawan nito sa bilis na nakikita ng mata. Namilog ang mga mata ni Luneth. "Mayroon din akong mga sugat sa aking katawan ngunit nakikita na hindi ko kayo pinabayaan, hindi mo ba naisip na dapat mo akong bigyan ng isa?"
Alex pouted his lips, mayroon kang minor injury, hindi mo kailangan ng pills. Luneth retorted, grabe, masakit sa tuwing uupo ako. Walang imak si Alex habang naglalakad sa likuran niya at diniinan siya. Kabanata 2578. Anong ginagawa mo? Napasigaw si Luneth, hindi mahulaan ang susunod na gagawin ni Alex, ang dakilang hari ng demonyo. Pakiramdam niya ay nasa mababang limitasyon na ngayon ang kanyang IQ at hindi na magagamit. Blanko ang isip niya. Sa tingin mo hindi kita ginagago, di ba? Ang lahat ng ito ay honey hindi magandang hawakan sa lahat. Pakiramdam ko ay nahahawakan ko ang isang lumang bark. Dumura si Alex, pinalapot ng kanyang kamay ang hindi mabilang na mga anteng-anteng ng Zarvaco at ikinalat ang mga ito sa mga sugat sa likod ni Luneth. Damaloy ang mga anteng-anteng, at may bumubuhos na asensya ng lupa mula sa paligid at sa mga buto. Agad na nakaramdam ng kakaiba si Luneth. Bagamat walang laman at dugo sa kanyang katawan, tinakpan ito ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Hinawakan ng kamay ni Alex ang mga buto, ngunit ang naramdaman niya ay ang pagpintig ng kaluluwa. Gayunpaman, agad niyang napansin ang paggaling ng sugat. Paano ito maaayos ng walang mga table tas at mga pattern ng buto? Napalingon siya sa leeg niya at napatingin sa likuran niya. Anong ibig sabihin ng gamit mo? Mga profesional sa tradisyon ng ninuno ng Rockefeller sa paghawak ng mga lumang barks. Hindi napigilan ni Luneth ang pagiling ng kanyang mga ngipin at natuksong kagatin ang kanyang leeg. Hindi nagtagal, binitawan ni Alex ang kanyang kamay at tinapos ang paggamot. Pagkatapos, ang kanyang isip ay nahulog sa kanyang isip palasyo. Sa pakikipaglaban sa Immortal Bird ngayon, mas marami o hindi gaanong masusubok ni Alex ang lalim ng Golden Core, bagamat hindi niya ito masulit. Nang sabay-sabay na pinalakas ang 2,979 na Golden Cores, nangyari ang resonance, na nagpapataas ng kapangyarihan ng kaluluwa sa hindi pa nagagawang taas. Ang pananaw ng malaking lawa ng walang kamatayang bundok ay magkakaugnay, tulad ng ginawang imahe upang makita ang si Herba's Fantasia. Ito ay may hindi maihahambing na napakalawak na kapangyarihan sa pag-atake. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay puti at walang kapintasan, ngunit may basbas ng yin at yang. Karamihan sa lihim na kapangyarihan na nasa loob ng Divine Bone ni Ymir ay damaloy at kumalat sa buong katawan niya. Ito ay isang uri ng napakalaking batas. Ito ay isang katangian na maaaring lumago. Sa ngayon, sa kanyang skeletal body, maaari niyang direktang dalhin ang Immortal Bird, at sa pagtaas mula sa likod, ang kanyang immortalization ay muling itinaas, na gagawing mas madaling harapin ang Immortal Bird. Ang kulang ngayon ay ang pagtaas ng enerhiya ng pattern ng buto. Sa pagtingin sa katawan ng Immortal Bird, nakita ni Alex ang libu-libong mga pattern ng buto na kulay dugo. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Habang tumitibok ang puso ng Immortal Bird, nagmamadali siyang umatras ng ilang dosenang metro. Go! Dalhin mo kami sa silangan. Sa wakas ay tinanggihan ni Alex ang ideya ng paglamon sa mga pattern ng buto. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahanap si Dale sa lalong madaling panahon. Ang langit ay makulimlim, at ang mga maitim na ulap ay bumabagsak, isang bagyo ay namumuo. Gayunpaman, ang Immortal Bird ay napakabilis, tulad ng isang puting kabayo na dumaraan, walang takot sa nagbabantang panahon. Luneth, ano ang hukay na sinabi mo sa silangan? Katabi ni Luneth ang Mystic Maiden. Naabsorb niya ang mga pattern ng buto ng isang dosenang Galaxy Novians, ngunit ang kanyang katawan ay kapareho ng kay Alex, kung saan hindi halata ang mga pattern ng buto. Sa halip, ang kanyang mga buto ay malinaw na kristal, na ginagawa siyang maislan at maganda. Gayunpaman, nakasuot siya ng isang set ng puting damit panglaban. Ang iba ay hindi makita ang kanyang mga pattern ng buto. Sinabi ni Luneth, ang mga taong tinutukoy ko ay hindi mula sa Great Northern, ngunit mula sa kaharian ng babaeng engkanto ng Agila, na naglalagay ng mga hukay upang tambangan at patayin ang iba pang mga pagsubok sa mundo sa pagitan ng mga Netherworld, hindi isang beses o dalawang beses. Nabalitaan ko pa na may kasamang mga bangkay na sundalo, at kapag nakapasok na ang sinuman sa kaharian na iyon, kakaunti ang makakatakas. Inayos ng Mystic Maiden ang kanyang posture sa pagupo at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sumagot si Luneth, may isang tao sa ating kalawakan na lumahok sa pagsubok sa Netherworld at matagumpay na nakabalik, at ang taong iyon ang nagbalik ng impormasyon,
pati na rin ang memorya ng kristal upang patunayan na nakapasok din siya sa kaharian na iyon at nakatakas dito pagkatapos, siyam lamang ang namatay. Ano ba talaga ang lupang iyon na sinasabi mo? Kilala ito bilang Eastern Immortal Island, ngunit sa loob, ito ay impyerno na may 18 antas. Hindi pa ito narinig ni Alex at ng Mystic Maiden noon at wala silang nararamdaman. Gayunpaman, malinaw na naiintindihan ng Immortal Bird. Naglunsad ito ng mabangis na body lurch at bumuo ng malakas na stagnant resistance. Gu, gu, gu. Iniunat nito ang leeg, yumoko, at bamulong ng malakas. Tumanggi itong gumalaw. Ano ang iyong sitwasyon? Hinampas ni Alex sa leeg ang Immortal Bird. Go, 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 go. Ikaw. Malamig na ngumuso si Alex. Malinaw na nasa masamang mood, mabigla, kung sisigawan mo ulit ako, pupugutan kita ng ulo. Gu, gu. Walang malay na sigaw ng Immortal Bird. Biglang nanlamig ang katawan nito dahil sa takot na gagamitan ni Alex ng kutsilyo ang ulo niya. Ang taong ito ay talagang walang kahit katiting na proteksyon mula sa mababanggas na hayop. Kabanata 2579. Saway ni Luneth, malinaw na ibon. Kung gusto mong putulin, putulin mo lang ang ulo nito. Bawal ang ulo ng ibon, sagot ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka at tanungin mo ang iyong ama. Panipi, malinaw, alam ng Immortal Bird ang tungkol sa Immortal Island na iyon. Ito ay nasa takot at hindi naglakas loob na pumunta doon. Hinugot ni Alex ang kanyang Xavian sword at inilagay sa leeg ng Immortal Bird. Maaari mong iwanan ang iyong madugong mga pattern ng buto dito kung ayaw mong pumunta. Sa susunod na segundo, ang Immortal Bird ay naging isang stream ng liwanag at umalis. Napatingin si Alex kay Luneth. Ang iyong navigation mission, mukhang tapos na. Medyo kinabahan si Luneth. So, papatayin mo na ako ngayon. Umiling si Alex. Wala akong labis na sama ng loob sa iyo, at kailangan kong pasalamatan ka sa pagbibigay ng impormasyon. Sumingit ang Mystic Maiden sa tabi niya. Maiintindihan mo rin na gustong-gusto ng lalaking ito ang pag-aalaga na ibinibigay ng mga babae, lalo na kay Luneth. Dahil malaki ang sa iyo. Ito ay ang kanyang minamahal. So what about? Tanong niya, sadyang binubuga ang dibdib. Sa kasamaang palad, walang natigil. Ikaw ay malaya, sabi ni Alex habang tinatapik ang ibon. Pumunta ka at ibaba mo siya. Nakahinga ng maluwag si Luneth, tahimik na nasisiyahan sa resulta. Hindi niya gustong pumunta sa tinatawag na Immortal Island na iyon, lalong hindi manatili sa tabi ng perverted Great Demon King. Ang Immortal Bird ay hindi napigil ang tumawag ng gu, bago mabilis na bumaba. Gayunpaman, tulad ng pagbaba nito ng wala pang 1,000 metro, nagkaroon ng biglaang pakiramdam ng lamig, kung saan nahulog ang isang malakas na pakiramdam ng krisis. Inikat nito ang ulo nito ng marahas, at nakita nito ang langit sa itaas. Isang gintong liwanag ang bumungad sa hangin na parang ang puot ng langit ay bumabagsak. Gu, gu, napasigaw ang ibon, ang kaluluwa nito ay malapit nang lumipad sa takot. Kasabay nito, naramdaman din ni Alex, ang Mystic Maiden, at ang iba pa ang hindi pa nagagawang pressure. Isang makapal na hangarin sa pagpatay ang bomb alot sa bawat isa sa kanila. Madilim na ulap ang gamulong sa kalangitan, ang gininto ang liwanag na dam alloy pababa ay mabangis na tumataas. Ito ay lumabas sa mga ulap. Ang gintong liwanag ay nagniningning na parang isang dakilang araw. Iyon ay isang higanti, sementadong gininto ang agila, ang sukat nito ay halos 10 beses na mas malaki kaysa sa Immortal Bird. Nagulat si Alex. Iyon ang higanting ibon. Malinaw niyang naalala na sa sandaling siya ay pumasok sa langit at lupa na ito. Nakita niya ang isang higanteng gintong ibon na lumusot sa kalangitan at agad na sinunggaban ang sinaunang Maladinosaurus na higanteng hayop. Iyon ang nasa harapan niya. Hindi inaasahan ni Alex na makikita ito muli sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong iyon, may pakiramdam na sisabog na ang kanyang ulo. Ang Mystic Maiden ay kumilos ng napakabilis at agad na binuksan ang kanyang banal na kakayahan upang buksan ang nakatagong hangganan, bumabalot sa lahat at sa immortal na ibon, sinusubukang iwasan ang higanteng gintong agila. Gayunpaman, ang Immortal Bird, na nasa matinding paggalaw, ay malinaw na hindi maitago ang kinaroroonan nito at nakalak. Gu, gu. Ang kaluluwa ng Immortal Bird ay nanginginig sa takot. Halos hindi na ito makakalipad. Gusto nitong himatayan at kalimutan ito.
Nakahiga pa nga si Lunette sa likod ng Immortal Bird, nanginginig. Hindi kaya siya nakakaawa. Kung ang higanteng gintong agila na ito ay dumating pagkaraan ng ilang sandali, hindi ba siya palalayain? Gayunpaman, nasa unahan na ngayon ang kamatayan, na umaawat na. Ang Mystic Maiden kung paano ay ganap na iginuhit, at isang palaso ang ipinutok pataas. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, isang figure ng tao ang nakatayo sa katawan ng napakalaking gintong agila, na nagpaputok ng palaso sa ibabaw. Kabanata 2580. Dalawang magkaibang palaso ang nagbanggaan, na sumambulat sa napakalakas na ingay. Napunit ang hangin sa paligid. Nagkaroon ng mabilis na kaguluhan sa madilim na espasyo, na pansamantalang hamarang ng kaunti sa pag-atake ng Golden Eagle. Pumunta ka. Tinapik ni Alex ang Immortal Bird, minadali ito para makaalis ito. Sa pagkakataong ito ang Immortal Bird ay hindi nag-atubili at ikinapak ang mga pakpak ng buto nito na parang baliw. Ang buto-buto ng mga pakpak ay binalot ng tunay na diwa, na naging dahilan upang ang mga pattern ng buto ay nasa ritmo, na bumubuo ng isang uri ng di nakikitang pakpak ng enerhiya na nakakuha ng malaking bahagi ng hangin. Sa wakas ay napatigil si Lunette sa sobrang pagkagulat. Itinuro ang malawak na hanay ng bundok sa ibaba sa kaliwa, lumipad sa daan, na may paglaban sa kagubatan ng bulubundukin. Ito ay mas malaki kaysa sa iyo at tiyak na hindi makagalaw ng kasing ayos mo. Ang immortal na ibon ay hindi makapagsalita, ngunit naiintindihan nito. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa estado na ito ng kalituhan. Sa ilalim ng pagsugpo sa mga species, ang kapasidad ng utak ng ibon nito ay maliit na. Ngayon, ang mental function nito ay nag-crash. Nakikinig lamang sa mga salita ni Lunette, agad itong lumipad papunta doon. Isa pang palaso ang nataman. Sa pagkakataong ito, si Mystic Maiden ang nagpalihis sa pag-atake. Muli, isa pang malaking pagsabog ang naganap. Pagkatapos ng ilang round ng paputok na pamamaril, medyo napagod ang Mystic Maiden. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay bago at malambot, at ang RSH's bow ay mainit. Ang busog na ito ay tumanggap ng binyag ni Yin at Yang. Naayos na ang kalahati ng pinsala nito, ngunit may mga depekto pa rin. Hindi ito magagamit ng mahabang panahon at kailangang palamigan sa pagitan. Sino ang taong nakatayo sa higanteng gintong agila? Bundok lang ba? Bulalas ni Lunette. Bumalik ang tingin niya sa lalaki, na ang dalawang itim na mata na may itim na apoy ay sumasayaw sa socket. Ito ay sapat na upang palamigan ang gulugad ng sinuman. Kung iyon ang kaso, ang problema ay masyadong malubha. Ang isang higanteng demonyo ng buto ng agila na may gininto ang mga pattern ng buto sa buong katawan ay nakamount lamang ng isang tao, kaya gaano siya kalakas. Pagkatapos, ang pag-iisip tungkol sa busog ng arash na may mga pana ng Mystic Maiden ay napakalakas ngunit maaari lamang tumugma sa tila hindi pangkaraniwang palaso ng ibang tao. Ipinakita nito ang takot ng taong pinag-uusapan. Noon ay muling pumutok ng palaso ang lalaki. Sa pagkakataong ito, itim ang palaso. Ito ay naging isang stream ng tahimik na itim na liwanag, tumagos sa kawalan. Ang distansya sa pagitan ng dalawang gilid ay hindi masyadong malaki, at ang arrow na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Ako na lang ang gagawa. Alam ni Alex na pagod si Mystic Maiden at kailangan na niyang huminga kaya agad siyang nag-top up. Hinawakan niya ang gintong kalasag ni Athena. Ang lahat ng mga golden pellets ay lumiko, at ang walang katapusang lihim na kapangyarihan ay dumaloy sa magkabilang braso. Buwang! Isang nakakabinging tunog ang maririnig. Ang bawat tao'y nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa sa kanilang mga tainga. Nanginig ang kanilang mga kaluluwa, at ang shockwave sa pagitan ng arrow at ng kalasag ay naging sanhi ng pagbagsak ng katawan ng Immortal Bird sa hangin at mabilis na bumagsak. Napasigaw si Lunette sa sobrang gulat. Ang maganda ay, sa gitna ng kaguluhan, nakuha niya ang mga pakpak ng buto ng Immortal Bird na pailes at hinawakan ito ng mahigpit. Kung hindi, siya ay itinapon sa mas malayo. Sa pagitan ng panginginig ng kaluluwa, tila narinig ni Alex ang galit na tili ng isang babae. Hindi niya napansin na sa itaas ng kalasag sa kanyang kamay, isang kakaibang mukha ng tao ang lumitaw na may ulo na puno ng buhok ng ahas at dalawang duguan na mga mata na may luha. I-block ko ito. Hinawakan ni Alex ang Xavian sword gamit ang kabilang kamay at handang salubungin ito. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ng Mystic Maiden. Hindi ka makakapunta.
Masyadong malakas ang taong iyon. Kasama ang agila na ito, wala kang kapantay sa kanya. Sabi ni Alex, hindi ako lalaban ng husto. Para lang gumawa ng oras para sa inyo. Hindi ito nakatulong. Papalapit ng palapit ang dalawa, ngunit sadyang napakabilis ng higanteng gintong agila. Malapit na itong mahuli. Sa halip na maging pasibo, mas mabuting magkusa. Gayunpaman, ang lalaking nakatayo sa higanteng agila ay may parehong pag-iisip, at nang hindi hinintay na hampasin ni Alex, tumalon siya mula sa higanteng gintong agila. Ang sandata sa kanyang kamay ay nagbago sa isang banal na halberd, at ang kanyang bilis ay 2 beses kaysa sa higanteng agila. Kasabay nito, sumigaw siya, gusto pa ring tumakbo ng henyong pumatay sa Galaxy Nova ko. Mamamatay ka. Sa sandaling ito, ang mga tao sa panig ni Alex ay nakadama ng napakalaking layunin ng pagpatay. Ang taong ito, talaga, ay dumating upang maghayganti para sa mga tri-A-list ng Galaxy Nova. Umalis na kayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa ganoong kritikal na sandali, hindi natakot si Alex kahit kay Titing. Tinapakan niya ang likod ng Immortal Bird at hinarang ang pag-atake. Mental Domain, patayin mo siya. Ang walang katapusang mga pangitain ay lumabas. Mayroong 10,000 walang kamatayang mga bundok, umaalon na mga gintong lawa, mga demonyo sa katapusan ng mundo, at bumabagsak na mga bituin na nakasalansan. Bawat isa ay naglalaman ng kakaibang mundo ng pag-iisip, nabangga nila ang papalapit na lalaki. Nagulat ang kalaban nang makita ang mental vision ni Alex. Ang taong ito ay nasa antas kung saan maaari siyang makipag-usap sa napakaraming pangitain sa larangan ng pag-iisip. No wonder kaya niyang pumatay ng napakaraming henyo mula sa aking angkan. Hindi ko siya hahayaang magpatuloy sa paglaki, baka siya ay tiyak na maging isang sakuna. Nakipag-ugnayan din siya sa kanyang mental domain. Biglang, isang bahid ng liwanag ng matalas na labahan na tila ito ay lumabas sa isang itim na ambon at malapit ng hatiin ang mundo. Sirain mo. Habang siya ay umuungal, ang liwanag ng espada ay bumasag sa kalangitan. Nakaramdam si Alex ng matinding pressure mula sa mental domain. Pinutol ng matalas na liwanag ng espada na iyon ang lahat ng mga pangitain sa isip na katatapos lang niyang makipag-usap hanggang sa magkawatak-watek, tulad ng isang mainit na kutsilyong naghiwa-hiwa sa mantikilya. Nagsimula pang ang sumakit ng husto ang kanyang kaluluwa na para bang puputulan ito sa kalahati. Damn it! Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito. Nagulat si Alex. Ang lalaking ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala niya. Hinala niya na malapit nang maglaho ang kanyang kaluluwa. Siya, gayunpaman, ay tiyak na ayaw sumuko. Kaya, ang lahat ng gininto ang core sa kanyang katawan ay umalangaw at malapit nang mabuo ang pagan ng mga ipinagbabawal na spell. Sa gulat ni Alex, pagkatapos na maputol ng liwanag ng kaluluwa ng lalaking iyon ang kanyang mga paningin, hindi inaasahang pumasok ito sa dagat ng kanyang kamalayan at gusto itong basagin. Dagandong. Napaungol si Alex sa sakit, ang kanyang mental domain ay tumatanggap ng matinding pinsala. Gayunpaman, lumitaw ang isang maliit na mahinang pag-ilaw sa kritikal na sandaling ito. Ito ay magaan at malabo. Ang anino ng sandata na mukhang espada o palakol ay nakatago sa loob ng fluorescence. Parang dumaan lang, tinapik nito ang bahid ng liwanag ng espada. Sa isang sandali, tila naganap ang tsunami sa dagat ng kamalayan ni Alex at ang liwanag ng mental sword ng powerhouse ng Galaxy Nova bago agad nalanta. Ang lahat ng liwanag ng espada ay isinama sa fluorescence tulad ng mga ilog na dumadaloy sa dagat. Ang fluorescence ay lumutang ng maluwag nang walang anumang pagpigil. Ang eksperto sa Galaxy Nova na iyon ay nagmamadaling bumaba at umaatungal sa sakit. Ang kanyang mental sword light ay hindi inaasahang nawala. May kung anong lumamon dito at naputol ang koneksyon sa kanya, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala sa pag-iisip. Ito ay dahil ang liwanag ng espada na ito ang tanging pangitain na nakipag-ugnayan siya sa larangan ng pag-iisip, at libu-libong taon na niyang nililinang ito sa kanyang kaluluwa. Ngayong bigla siyang nawala, pakiramdam niya ay may malaking sugat na inukit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Damn it! Ibalik mo ang liwanag ng espada ko. Umungol ang lalaki at nabaliw. Habang nagpupumiglas ang kanyang will of life, mabangis niyang hinampas ang itim na divine halberd na may sumasabog na kapangyarihan ng mga batas sa kanyang mga kamay. Kasabay nito,
dumating din ang malaking gintong agila at nagdure ng sinag ng gintong liwanag. Lumilipad na espada pala. Naguguluhan din si Alex. Ano ang masa ng fluorescence na iyon? Lumutang ito sa dagat ng kanyang kamalayan at madaling nilamon ang nakakatakot na liwanag ng espada. Gayunpaman, wala siyang panahon para pag-isipan itong mabuti. Para bang nasa gitna ng tsunami si B, ang mga pag-atake ng lalaki at ng agila ay sadyang napakabangis, at ang espasyo sa paligid niya ay nagyelo mula sa enerhiya hanggang sa puntong hindi niya magawa ang instant teleportation. Damn it! Sa tingin mo ba mahina ako? Clinton. Shock itong dalawang B***starred. Ang ipinatawag na Requiem Clock ay naglabas ng parang kampana sa umaga na malakas na tunog, at ang enerhiya nito ay tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Clang! Hinarang ng kalasag ni Athena ang lumilipad na espada ng malaking gintong agila. Ang eksperto sa Galaxy Nova na iyon, gayunpaman, ay nilabanan ang suntok ng Requiem Clock, pinalihis ang Xavian Sword gamit ang itim na Divine Halberd, at sinubsob ang mukha ni Alex bago siya hinampos ng malakas sa balikat. Kabanata 2582. Naramdaman ni Alex ang matinding sakit sa kanyang balikat. Ang suntok na ito ay nahati ang buong balikat niya, dahilan para muntik nang malaglag ang isang braso. Hindi rin niya mahawakan ang Xavian Sword sa kanyang kamay, at malapit na itong mahulog. Nagmamadali niyang iniligpit ang Xavian Sword at desperadong binalutan ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ang mga belang buto bago tumalikod para tumakas. Sinulyapan niya ang nahuhulog na immortal bird sa gilid ng kanyang mata at nakitang napakalapit na nila sa lupa. Sa ganoong kalayuan, tiyak na maiiwasan ng Mystic Maiden ang pagtugis gamit ang kanyang talento at supernatural na kapangyarihan. Para naman sa immortal na ibon at Luna Freya, maaari lamang niyang pagpalain ang mga ito. Ang mahalagang punto ay kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Hindi siya tumakas patungo sa Mystic Maiden, ngunit pinili niya ang kabaligtaran na direksyon, ang silangan. Goldie, habulin mo siya. Nangunguna, ang lalaki ay sumugod kay Alex. Sa kabilang banda, ang malaking gintong agila ay medyo matamlay, at ang katawan nito ay umaalog-alog na parang babagsak. Gayunpaman, walang nakapansin sa bahagyang matigas na katawan ng malaking gintong agila at hindi rin tama ang kulay ng mga buto nito. Mas maputi ito ng kaunti, kasing kulay ng mga bato. Ito ay dahil ang gintong lumilipad na espada na inidure nito ay bumagsak sa malaking gintong kalasag. Nagpakita si Medusa sa kalasag, at ang kanyang mga mata ay nagbukas ng isang hiwa. Sinaman siya nito ng tingin. Dahil dito, may naramdaman itong mali sa katawan nito. Naninigas ito na may bahagyang tanda ng petrification. Sa kabutihang palad, hindi ito matindi dahil hindi naimulat ng buo ni Medusa ang kanyang mga mata. Ang mga pattern ng gininto ang buto sa malaking Golden Eagle ay kumalat at lumundag ng enerhiya, na nag-aalis ng bahagyang kakaibang epekto ng petrification. Agad naman itong humabol sa kanya. Boom! Mabilis na bumagsak ang katawan ni Alex at bumagsak ng husto sa lupa, na bumubuo ng malaking bunganga sa gilid ng bundok. Kung ibang tao, nabalian na ang mga paa ng taong iyon pagkatapos mahulog ng diretsyo mula sa ganoong kataas na lugar. Ang kanyang mga buto, gayunpaman, ay napakatibay dahil matagal na niyang binago ang mga ito. Si Yin Yang Chi ay nasa loob din ng kanyang mga buto, nagsisilbing pundasyon upang hindi sila maging malutong. Gayunpaman, medyo masakit pa rin ito, lalo na ang mga bali ng buto sa kanyang balikat at tadyang. Ito ay ang epekto ng pagkahulog na muling na-dislocate ang mga buto. Napangiwi siya sa sakit. Wham! Isa pang bahid ng nakamamatay na liwanag ang unang dumating sa itaas ng kanyang ulo. Ang eksperto sa Galaxy Nova na iyon ay walang konsensya na maging eksperto. Walang awa niyang inatake si Alex dahil sa desperasyon dahil sa galit. Gusto niyang patayin kaagad si Alex, buksan ang kanyang katawan at kunin ang kanyang liwanag ng espada. Bilang karagdagan, gusto rin niya ang Requiem Clock, ang mahiwagang kayamanan ni Alex, sa kanyang kamay. Siya ay namangha sa aura ng sinaunang Budismo mula sa huni ng mahiwagang kayamanan na ito. Hindi alam ni Alex na ang humahabol na ito ay isang henyo ng Galaxy Nova na matagal nang pumasok sa Underworld para sa mga pagsubok. Siya, gayunpaman, ay nabigo sa kanyang unang pagsubok at hindi pumasok sa pool ng afterlife, kaya maaari lamang niyang angkinan ang katawan ng iba. Sa kanyang sorpresa, hindi sinasadyang na-trigger niya ang isang bawal dito,
na naging dahilan upang tanggihan ng Pool of Afterlife ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, hindi man lang siya makapasok sa Pool of Afterlife kahit na nagawa niyang makarating doon. Dahil dito, sunod-sunod na lang ang kanyang mga katawan. Hanggang ngayon, nawala ang bilang ng mga pag-aari. Ilang beses na niya itong ginawa. Tiyak na hindi siya nasisiyahan sa resultang ito. Kahit na ang kanyang enerhiya ng kaluluwa ay naging mas malakas at ang kanyang mga pattern ng buto ay pupunta sa tuktok na may akumulasyon sa paglipas ng panahon, maaari lamang siyang manatili dito ng walang pisikal na katawan, na nag-iiwan lamang ng isang tumpok ng mga buto. Kaya, ano ang punto ng kanyang buhay? Gayunpaman, magiging iba kung makukuha niya ang banal na sinaunang kagamitang Budista. Tiyak na makapasok na siya sa Pool of Afterlife noon. Whoosh! Nag-teleport si Alex ng 1 kilometro ang layo at nagawang iwasan ang nakamamatay na liwanag ng makitid. Ito ang limitasyon kung gaano kalayo gagana ang instant teleportation. Ang kanyang likod, gayunpaman, ay nakagrace pa rin, kung kaya't ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay napunit at ang kanyang mga buto ay nabali. Mental attack. Si Alex ay lihim na pinakipot ang mental domain at nakipag-usap sa 1 dosenang uri ng mga pangitain. Mariin niyang pinakawalan ang mga ito nang lumapit ang lalaking iyon. Nais lamang niyang makipag-usap sa masa ng fluorescence sa kanyang dagat ng kamalayan dahil ito ay masyadong makapangyarihan. Kung maaari itong gamitin bilang sandata para putulin ang kaluluwa ng kalaban, tiyak na magiging kapaki-pakinabang itong kasangkapan. Sa kasamaang palad, ang dami ng bagay na iyon ay itinuring lamang ang kanyang dagat ng kamalayan bilang pugad nito at masayang naninirahan sa loob ng walang paggalang sa Panginoon. Hindi niya ito kayang makipag-usap, lalo pa itong kontrolin. Buzz! Binasag niya ang lalaking iyon gamit ang mga pangitain sa isip. Wala ng mental sword light ang lalaki sa pagkakataong ito. Bukod dito, siya ay nasugatan sa pag-iisip, kaya tiyak na naiwasan niya ang matalim na suntok. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Kabanata 2583. Ang gininto ang agila ay lumusab ng may napakalaking presyon. Gusto nitong sampelan si Alex at agad na durugan sa napakalaki nitong katawan. Fuck! Si Alex ay hindi nang ahas na subukang harangin ang napakalakas na pag-atake sa gayong puwersa. Marami na siyang belang buto at malubhang na sugatan, kaya paano niya makakayanan ang ganoong antas ng pag-atake? Muli siyang nagcast ng instant teleportation para magpatuloy sa pagtakas. Shelly, pinapatawag kita. Sinigawan ni Alex ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge sa krisis sa buhay at kamatayan na ito, para lamang matuklasan na mabibigo siya kahit na paulit-ulit siyang ipatawag. Fuck, hindi ako pinansin ng D*man brat na ito. Pinaalalahanan siya ni Clinton, nakakuha si Shelly ng ilang benepisyo sa Shoreiyanji Temple, at siya ay nasa hiwalay na ngayon. Siguradong mapapahanga kanya kapag lumabas siya. Reklamo ni Alex, kung buhay pa lang ako. Sana, hindi ito maging isang shock sa oras na iyon. Siya ay kumikislap na parang kidlat, dahilan upang ang mga puno sa magkabilang gilid ay mabilis na lumipad pabalik. Kumuha siya ng isang dakot ng bone pattern peel, itinapon ito sa kanyang bibig, at nilunok ang mga ito habang naghagis ng teknik sa Ultimate Book of Medicine para pagalingin ang kanyang mga belang buto. Siyempre, ang pag-inom ng mga pills ay isang paraan lamang dahil siya ay isang balangkas lamang, ngayon. Ang kanyang mga buto at kaluluwa ay sumisipsip ng huling enerhiya ng mga table task, kaya ito ay magiging mas dalisay. Wham! 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 Natuloy ang pagtugis sa likod niya. Nagsimulang gamitin ng lalaki ang kanyang mga palaso at muling yumuko. Samantala, naging mabisyo rin ang malaking gintong agila. Sa sandaling inalog-alog nito ang makapal nitong ginto at may balahibo na katawan na parang lumilipad na nyebe sa kalangitan, ito ay naging mga sword light sa buong kalangitan at tumama sa napakatinding lakas. Muling nasugatan si Alex nang tumama sa kanya ang 10 balahibo ng ibon. Lahat sila ay mga pagpapakita ng enerhiya, at ang kanilang mga epekto ay katumbas ng lumilipad na mga espada. Dam ikaw, matandang ibong walang buhok. Puputulan ko ang iyong mga buto balang araw. Napasigaw si Alex sa sakit, pinalabas ang kanyang bilis para tuloy-tuloy ang teleport. Sabi ni Clinton, walang silbi ang pagtakas ng ganito. Ang kalaban ay nahihigitin ang iyong lakas ng maraming antas, at kapag ang matandang ibon na iyon ay nakalock sa iyo, kaya hindi ka natatakbo ng malayo. Tanong ni Alex, mayroon ka bang disenteng diskarte?
Sumagot si Clinton, bakit hindi ako pumunta at hikayatin sila? Bong! Ang Requiem Clock ay naglabas ng nakakabinging tunog, at isang kahanga-hangang boses ng Budista ang nagpakita. Kayong dalawa, talikuran ang kasamaan upang makamit ang kaligtasan. Hinablot ng eksperto sa Galaxy Nova ang Requiem Clock nang walang sabi-sabi. Nagmamadaling inalala ni Alex ang Requiem Clock at hinawakan ito bago nagpatuloy sa pagtakas. Wham! 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 Sumambulat ang mga bato, gumuho ang mga bundok, at casual na nawasak ang malalaking sinaunang puno sa daan. Ang kahabag-habag na si Alex ay halos mapatay ng ilang beses, ngayon ay may mas malaki at mas maraming sugat sa kanya. Damn it! Wala dito. Ang tri-dimensional na mapa sa kanyang dagat ng kamalayan ay maaaring makilala ang lokasyon ng mga demonyong buto. Nilalayo niyang maghanap ng magagamit na mga kaalyado upang ibahagi ang pinsala. Pagkatapos gumawa ng isang pagpipilian, siya ay may mata sa isang madilim na gininto ang marker sa malapit. Mabilis niyang nilapitan ito gamit ang maraming instant teleportation at gumaan ang mga yapak. Sa kalaunan, natuklasan niya ang isang malaking itim na toro, na kumakain ng damo sa tabi ng malawak na ilog. Yun ba? Nagulat si Alex. Tiningnan niya ang tri-dimensional na mapa. Ang bone demon na nagtataglay ng dark golden bone patterns pala ay isang toro. Dumating ang pagtugis sa likod niya gaya ng inaasahan. Dito napupunta wala. Mabilis na nag-teleport doon si Alex at sinaksak ng malakas ang puwitan ng malaking itim na toro gamit ang sibat ni Athena sa kamay. Kaagad pagkatapos, nag-teleport siyang muli at palihim na pumunta sa ilalim ng ilog. Moo! Tumangala ang napakalaking black ball at sumigaw na halos lalabas na ang mga ngipin nito, na naglalabas ng napakatinding aura sa katawan nito. Sa sandaling lumingon ito, nakita nito ang ekspertong Galaxy Nova at isang agila na sumugod. Ang banal na halberd sa kamay ng eksperto sa Galaxy Nova ay naglabas ng matinding lamig, tulad ng sandata na ginamit sa pagsundot sa puwitan nito. Kabanata 2584. Mo, itinulak mo ako ng napakalayo. Ang malaking itim na toro ay nagalit dahil nakaramdam ito ng matinding sakit sa likod nito. Ang mas hindi mabata ay ang ganitong uri ng kahihiyan sa isip. Ito ay hindi isang ordinaryong kuting o tuta, ngunit isang matandang bone demon na nabuhay ng hindi mabilang na taon sa underworld at bumalik sa kalikasan. Ito ay isang pag-iral na umabot sa tugatog sa mundong ito sa punto ng panghihina ng loob sa pangangaso ng mga demonyong buto. Sa gulat nito, nasuksok dito ang puwitan nito sa hindi masabi na hiya. Ako ang hari ng lugar na ito. Magbabayad kayo para sa inyong mga aksyon. Ang malaking itim na toro ay nagsalita sa wika ng tao habang ito ay lumipad sa galit. Lumaki ang napakalaking aura nito, at mabilis ding lumaki ang katawan nito. Maliit pa ang toro sa harap ng Golden Eagle kanina, pero naging kasing laki ito ng Golden Eagle sa isang kisap mata. Bukod dito, naging mas malakas at siksik ang aura nito. Pumutok ang masasamang chi sa buong katawan nito, umiikot sa 7 layer na Wheel of Life. Ayon sa realm increment sa bawat layer, ang malaking itim na toro na ito ay mayroon ng isang immortal emperor o demon lord. Habang tila may naalala ang gintong agila, patuloy itong umatras at bumulalas sa wika ng tao. Kamahalan, ikaw ay, ang Bull Demon King. Galit na umungal ang Bull Demon King, dahil alam mo kung sino ako, bakit hindi ka lumuhad at magpakamatay? Sa tingin mo kaya mong ilapat ang kamay sa aking puwitan? Ang gintong agila ay nanginig at patuloy na umatras. Gayunpaman, ang mapagmataas na powerhouse ng Galaxy Nova, ay hinanap ang mga track ni Alex at sa wakas ay natuklasan na siya ay tumalon sa ilog. Ito ay dahil minarkahan niya ang katawan ni Alex at natunton siya ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Bull Demon King o Ship Demon King o alam Diyos ano. Mawala ka, at huwag mong harangin ang daan ko. Angal ng lalaki habang determinadong makuha ang Requiem Clock kay Alex. Siya ay naghintay ng hindi mabilang na mga taon at nagawang maghintay para sa banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo, kaya hindi niya mapalampas ang desenteng pagkakataong iyon sa lahat ng mga gastos. Natural, ang Bull Demon King ay nagalit. Tulad ng gustong sumugod ng lalaking iyon sa ilog para hanapin si Alex, hinarang muli siya ng Bull Demon King. Puny human, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? How dare you offend my dignified piggy? Ito ang pinakamaling bagay na nagawa mo sa iyong buhay. Tabyusan mo ang maling gawaing ito sa halaga ng iyong buhay.
Ang lalaki mula sa Galaxy Nova ay hindi gustong mag-aksaya ng oras sa isang toro, kaya sinabi niya, sino ang gustong maglagay ng kamay sa iyong puwitan? Hindi ko ginawa, nasa ilog ang salarin. Ang Bull Demon King ay tumangging maniwala sa kanya. Sa tingin mo ba bulag ako? Mamatay. Tuwang-tuwa itong nakasubsob sa pagkain ng damo kanina kaya hindi nito napansin si Alex. Bilang karagdagan, sinasadya ni Alex na itago ang kanyang aura at umalis kaagad pagkatapos niya itong sandutan. Kaya naman, ito ay nagpasya na ang tao ay nagtulak sa kanyang pribadong bahagi na may banal na halberd sa kanyang kamay. Inabala siya ng Bull Demon King. Ang gintong agila ay isang matapat na alagang hayop na pinalaki ng lalaki. Agad itong sumugod para tulungan siya. Gayunpaman, nagkaroon ng gap sa pagitan ng agila at ng Bull Demon King. Bukod dito, ang labanan sa pagitan ng Bull Demon King at ng lalaki ay mabilis, at ang mga sandata ay matalas. Sa halip ay haad lang ito kung sumugod ito. Sumigaw ang lalaki, Goldie, sundan mo ang brat na iyon. Hindi mo siya dapat mawala. Naintindihan naman siya ng agila kaya agad nitong itinaas ang katawan at pumailang lang sa langit. Pagkatapos, hinabol nito si Alex sa magulong ilog. Nagtago si Alex sa ilalim ng ilog habang tinatago ang kanyang aura. Gayunpaman, nakikita niya ang kaganapan na naglalahad sa pampang ng ilog sa pamamagitan ng X-ray vision ng kanyang banal na mga mata. Habang nagmatigas ang Bull Demon King sa ekspertong Galaxy Nova na iyon, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na naabutan siya ng gintong agila. Bukod dito, malinaw na minarkahan ng lalaking iyon ang kanyang katawan pagkatapos niyang tingnan ang ruta ng pagtugis nito. Sa makatuwid, ang agila ay maaari lamang matuklasan ang kanyang lokasyon ng napakabilis. Dumating pa rin ang basurang ibong iyon at binubuli ako. Nena si Alex at pakiramdam niya ay maaaring hilahin ng mga liebre ang mga patay na leon sa balbas. Ang kanyang lakas ay malinaw na tumaas pagkatapos ng paglubog sa tubig ng Yin Yang Chi sa loob ng 3 taon, kaya naisip niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya at magpatuloy sa pagpatay sa mundong ito. Sa kabaligtaran, hinabol siya ng isang lalaki at isang malaibon na aso. Swoosh! Patuloy siyang nag-teleport sa loob ng 12-dosenang kilometro sa ilalim ng ilog. Lumalim at lumawak ang agos ng ilog. Masasabi niya na ang agila ay dapat na magaling sa paglangoy dahil nakakulong lang ito sa kanya sa ibabaw ng agos ng ilog at hindi lamusong. Ang mga bagay ay hindi gagana sa ganitong paraan. Kailangan kong gumanti at patayin ito habang ang malaking itim na toro ay nanggugulo sa lalaking iyon. Pagkatapos niyang makapagdesisyon ay agad siyang lumabas. Splash! Nagmadali siyang lumabas ng ilog at instant teleported sa pampang. Kabanata 2585. Sa isang malakas na hiyaw, ang gintong agila ay sumugod. Ibinuka nito ang bibig at dumura ng 3 golden light beam. Malamang na nilinang nito ang isang partikular na flying sword technique dahil ang 3 golden light beam ay naging 3 espadang lumilipad na matalas ang labaha. Pinunit pa nila ang kawalan sa napakabilis na bilis. Kumalabog. Kumalabog. Hinarang ni Alex ang 2 golden light beam gamit ang Aegis Shield ng Medusa. Samantala, ang isa pang light beam ay dumampi sa buto ng hita ni Alex at halos maputol ang buto ng kanyang binti. Sa sandaling iyon, naging mas matangkad ang avatar sa Aegis Shield ng Medusa. Ang kanyang mga dagwang mata ay nagbukas muli ng isang hiwa at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gintong liwanag, mukhang kakaiba. Anong uri ng kayamanan ang kalasag na ito? Parang gumagalaw ang mukha ng tao, diba? Nagtataka ang gintong agila. Ang mga gininto ang lumilipad na sword na ilaw nito ay napakalakas din, ngunit ang kalasag na iyon ay hindi napinsala matapos itong harangin ng maraming beses. Nais din itong angkinan ito dahil sa curiosity. Sinadya nitong lumipad palabas at gustong tingnang mabuti ang mga pattern sa kalasag, lalo na ang kumikinang na mga mata ni Medusa. Gayunpaman, nataranta ito at naging miserable sa sandaling iyon nang tila dumaan ang malakas na telepathy sa buong katawan nito at naparalisa ang mga buto nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging matamlay ito. Maging ang mga buto at binti nito ay hindi gaanong maliksi na parang nanigas. Wham! Ang malaking katawan nito ay bumagsak at gamulong sa lupa, na naging malaking kanal. Matagal nang handa si Alex at malapit nang ilabas ang 24 na formation flag na inihanda niya gamit ang isang kaway ng kanyang kamay.
Laking gulat niya nang bumagsak ang agila at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Lumitaw din ang kakaibang kulay sa katawan nito na parabang naging semento. Petrification. Ang Aegis Shield ng Medusa. Naalala ni Alex ang eksperto sa Olympus tribe na napatay niya noon. Natutunan niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Aegis Shield ni Medusa mula sa kanya. Pagkatapos ng pag-activate, ang Medusa sa kalasag ay gising at magbubukas ng kanyang mga mata. Ang sino mang tumitingin sa kanyang mga mata ay matutuwa. Hindi niya namamalayan na sinulyapan din siya. Ang resulta, fuck, namanhid na lang siya, para siyang nakatingin sa isang nakamamanghang dilag na may kakaibang ngiti. Ang buo niyang ulo ng ahas na buhok ay nakaunat upang hawakan ang kanyang katawan, tumitigas at nababato ang bawat bahaging nahawakan nito. Gaano ako katanga? Naninigas ang katawan ni Alex, sobrang walang magawa. Sa kabutihang palad, ang kondisyong ito ay hindi nagtagal. Ang mahiwagang kapangyarihan ng titig ni Medusa ay hindi sapat. Higit sa lahat, naramdaman niya ang Divine Bone ni Ymir na nagpapalakas ng lakas nito kasabay ng pag-iling upang palayasin ang kakaibang mahiwagang kapangyarihan. Sa sumunod na segundo, kinuha niya ang Xavian Sword at nilaslas ang leeg ng gintong agila. Napakalungkot. Ito ang huling hinanakit ng gintong agila. Napatay ng kuryosidad ang ibon. Kung hindi ito tumingin sa kalasag na iyon, paano ito magiging ganito? Naputol ang malaking ulo ng agila. Dinurog din ng Xavian Sword ang kaluluwa ng agila. Noon ay isang galit na dagandong ang nagmula sa harapan. Hindi. Ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at binigkas ang isang pangungusap ng kabastusan. Nakapagtataka, hindi na pinigilan ng malaking itim na toro ang lalaking iyon mula sa Galaxy Nova at sa halip ay pinatay, ngunit ito ay ang Bull Demon King na may dark golden bone patterns. Ipinahiwatig nito na ang taong ito ay tunay na makapangyarihan. Ang kanyang dagandong ay kumalat sa madilim na ulap sa kalangitan hanggang sa manginig. Agad itong bumuhos pagkatapos. Mabilis na kumilos si Alex at iniligpit ang bangkay ng gintong agila bago tumakas sa ulan. Isang galit na galit ang nagmula sa likuran. Papatayin kita ngayon. Kabanata 2586. Nasa bibig ni Alex ang puso niya na may namumuong anit. Sa kanyang pagtataka, ang alien na ito mula sa Galaxy Nova ay naging mas malakas, at ang kanyang exuded aura ay naglalaman ng apocalyptic power. Nagtago ba siya ng lakas niya dati? O, nilamon ba niya ang dark golden bone pattern ng malaking itim na toro? Nagmamadaling tumakas si Alex at sumugod sa kakahuyan na burol. Sinulyapan niya ang tri-dimensional na mapa sa kanyang dagat ng kamalayan sa gitna ng pagiging abala, para lamang matuklasan na wala na talaga ang dark golden marker. Samantala, itim pala ang marker ng lalaking nakapaligid sa kanya. Anong grado ang kinakatawan ng itim? Hindi pa ito nakita ni Alex. Itim ba pagkatapos ng ginto? Sa kabila ng pagtakas, hindi rin nakaimik ang bibig ni Alex. He retorted, kailangan din kitang patayin sa hinaharap. Mas mabuting huwag kang mamatay ng maaga. Wham! Sa isang nakakatalam na sonic boom, ibinato ng lalaki ang Divine Halberd sa kanyang kamay kay Alex na parang sinag ng liwanag. Mahigpit itong naiwasan ni Alex gamit ang instant teleportation. Nagpatuloy siya sa pagtakas. Makalipas ang 3 minuto, nahuli na naman siya. Isang beses nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Si Alex ay dumanas ng isang kahabag-habag na pagkatalo na may 3 bali ng tadyang at isinumpa sa matinding sakit. Damn it! Paano siya napakalakas? Di ko man lang siya matalo sa 2,999 na golden course. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng napakarami, kung gayon? Na-corner siya. Nakuha lang niya ang malaking agwat sa pagitan niya at ng isang immortal monarch o immortal emperor sa malapitang labanan. Ginamit niya ang Aegis Shield ng Medusa at gusto niyang ulitin ang parehong panlilinlang upang masiraan ng loob ang lalaking iyon ngunit walang resulta. Ito ay dahil nakatago ang avatar sa Aegis Shield ng Medusa, at hindi niya alam kung paano ito i-activate. Hindi ka makakatakas. Sa wakas ay hinarang ng lalaki si Alex sa isang lambak. Ang kanyang buong katawan, kasama ang kanyang ulo, ay dati nang nakabalot sa isang itim na damit, ngunit ngayon ay hinubad niya ang kanyang talukbong, inilantad ang tunay na mukha sa loob. Hindi ito naging bungo, ngunit isang tunay na mukha na may kumpletong katangian na mukhang lalo na ang gwapo na may kakaibang aura. Paano ito posible? Bulalas ni Alex.
Ang lahat ng nilalang na pumasok sa underworld ay magiging mga kalansay. Bakit kaya niyang itago ang kanyang laman? Gayunman, hindi nagtagal ay napansin ni Alex na hindi ito tunay na laman kundi isang uri ng pangkukulam, isang mastiko na sining na nagpabago sa mga katangian ng mukha sa laman at dugo. Kaya, maaari lamang siyang magmukhang napakagwapo hanggang sa punto na hindi siya dapat umiral sa mundo, tulad ng isang Diyos na bumababa sa mortal na kaharian. Damn! Iyan ay drop-dead gorgeous. Lumingon si Alex para magreklamo. Hindi siya makatakas at wala rin siyang lakas. Bukod dito, nagkaroon pa siya ng ilang mga bali ng buto sa kanya at wala ng panahon para gumaling. Kaya, talagang sasalubungin niya ang kanyang pagkamatay kung tatakas siyang muli. Hindi ka ba tumakas sa wakas? Ngumisi ang lalaki, at ang nagbagong mukha ng tao ay puno ng paghamak. Hindi nagtagal, nagalit siya. Alam mo ba? Si Goldie ang soulmate ko. Nagawa ko lang na palakihin si Goldie na maging ganoon kalaki pagkatapos mabuhay ng 1,300 taon. Ito ang pinakamatalik kong kasama noong ako ay nag-iisa. Saglit na natigilan si Alex, lubos na naguguluhan. Tinatrato mo ang isang ibon bilang iyong kasama. Magagawa ba ng tao at ng ibon ang ganoong uri ng gawain? Hindi naman galit ang lalaki, pero ngumiti siya. Pero dahil patay na, so be it. Ito ay dahil ito ay magiging walang silbi sa lalong madaling panahon. Makakaalis ako rito gamit ang banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo, kaya iisipin kong palayain ka kung ibibigay mo ito. Nalaman ni Alex ang tungkol sa isang mahalagang impormasyon mula sa kanyang bibig. Teka, paano mo mapapatunayan na makakaalis ka sa lugar na ito gamit ang banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo? Siyempre, mapapatunayan ko iyan, sabi ng lalaki. Bilasin mo. Ako ay nasa dulo ng aking pasensya. Napatay mo ang napakaraming mapanlikhang magsasaka mula sa Galaxy Nova, at pinatay mo pa ang aking soulmate. Gagawin kong abo ang iyong mga buto, ngunit ngayon handa akong mag-alok sa iyo ng pagkakataon. Tandaan na hawakan ito. Tumanggaw si Alex. Sige, pero sa tingin ko mas mabuting dito ka na lang mamatay. Ano? Talagang ayaw mong kumbansihin hanggang sa harapin mo ang malagim na katotohanan. Galit na galit siya at akmang gagawa ng hakbang nang matapakan ni Alex ang lupa, dahilan para manginig ito. Ang paligid ay biglang sumailalim sa matinding pagbabago. Ito ay ilusyon at puno ng ambon, at ang figure ni Alex ay nawala sa manipis na hangin. Ang eksperto ng Galaxy Nova ay inihampas sa kanya gamit ang halberd, para lang tumama sa malawak na mga bato sa bundok. Kabanata 2587. Higit pa rito, kakaiba ang tactile sensation. Illusionary formation. Nagulat ang lalaki. Natural lang iyon dahil sa 24 na formation flag na ginamit ni Alex. Gamit ang panahon ng kanyang pananalita, lihim niyang ipinasok ang mga bandila sa lupa at palihim na itinayo ang spell formation. Pinalibutan niya ang kanyang sarili sa loob nito dahil hindi siya masyadong makagalaw, at ang layout ng mga flag ng formation ay hindi maaaring umabot sa panlabas na hanay. Bumili siya ng oras para gumaling siya sa spell formation. Kinuha niya ang katawan ng gintong agila at kinain ang mga pattern ng buto sa lugar. Kahit na hindi isang immortal emperor o demon lord tulad ng malaking itim na toro, ang agila ay napakalakas, malapit sa antas ng isang immortal monarch. Mayroon itong libu-libong golden bone patterns, at ang lakas nito ay maaaring higit pa sa Olympus tribe expert na umatake sa Shoraiyanji Temple dati. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Aegis Shield ng Medusa. Buzz! Kinain ni Alex ang mga pattern ng buto. Ang enerhiya ng mga pattern ng buto ay hinihigop ng mga sinaunang ipinagbabawal na spell rune pagkatapos na dumaloy sa kanyang mga buto. Mabilis na gumaling ang mga belang buto sa kanya. Bukod dito, ang isang bahagi ng enerhiya ay nagsimulang makaapekto sa huling ng kanyang 3,000 Akya Points. Ito ang Akya Point na kilala bilang Spirit Gate, na matatagpuan sa pusod. Ang Akya Point na ito ay ang sentro ng mga Akya Point sa buong katawan, tulad ng lahat ng ilog na dumadaloy sa dagat. Naniniwala si Alex na tiyak na lalakas ang kanyang lakas pagkatapos ng huling tagumpay at ang pagiging perpekto ng 3,000 gintong core. Posible para sa kanya na kontrahin ang pagpatay sa eksperto sa Galaxy Nova. Sa kasamaang palad, ito ay ang kanyang pagnanasa lamang. Mahirap na masira ang Akya Point na ito. Hindi rin niya ito malagpasan ng tubig ng Yin Yang Chi, na iniwan ang huling sagabal.
Sa kabilang banda, sinabi ni Mystic Maiden na walang pattern ng buto ang maihahambing sa Yin Yang Chi. Panaginip lang ng tanga kung gusto niyang umasa sa tulong ng mga pattern ng buto ng Golden Eagle para masira ang Spirit Gate Acupoint tungo sa Golden Core. Wham! 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 Ang lalaking iyon ay baliw na inatake ang spell formation mula sa labas. Samantala, mabilis na pinagaling ni Alex ang kanyang mga sugat. Hindi niya nagawang masira ang huling Acupoint, ngunit nakita niya ang marker sa kanyang katawan. Kaya naman, ginamit niya agad ang pagan ng ipinagbabawal na spell para maalis ang marker na iyon. Nawala ang marker. Natigilan sandali ang lalaki sa labas nang maramdaman niya iyon. Huminto na siya ngayon sa pag-atake at pinakiramdamang mabuti kung nasa formation pa ba si Alex. Dahil kailangan niyang makuha ang Requiem Clock, kalaunan ay sinabi niya, ibigay mo sa akin ang banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo, at lilinisin ko ang slate. Kung hindi, titipunin ko ang aking mga tauhan ngayon para hanapin ang iyong mga kaibigan at patayin ang lahat. Nanatiling tahimik si Alex. Bigla niyang natuklasan na ang gintong agila ay nakasuot din ng special na singsing, na napakabihirang. Higit sa lahat, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakita siyang bato sa loob ng singsing. Ang Chaos Tree sa kanyang isip na palasyo ay gumalaw ng ritmo at gumanti ng masigla, nakatumbas ng bato. Ano yang bagay na yan? Maaari pa itong mabigla sa Chaos Tree. Hindi ba ito ay isang bato lamang? Bukod dito, ito ay naninilaw tulad ng isang tumpok ng tumigas na tae. Hindi niya masabi kung ano iyon sa kanyang mga mata. Ang Chaos Tree, gayunpaman, ay aktibong nagunat ng ugat upang balutin ang bato. Clunk! Bumukas ang napakatigas na bahagi ng ibabaw ng bato, na inihayag ang tunay na nilalaman nito. Isang bumulwak ng walang hanggan, sumisikat na aura ang lumabas. Kabanata 2588. Nalaglag ang panga ni Alex. Isa lang itong malaking sorpresa. Ang gintong agila ay talagang nagtataglay ng gayong kayamanan, isang kayamanan na hindi nito alam. Kahit na ang master nito, isang eksperto mula sa Galaxy Nova, ay hindi rin alam ang tungkol sa Yellow Obsidian Crystal. Kung ginawa niya, ginamit niya ito at hindi na niya ito itatago hanggang ngayon. Masyadong ordinaryo ang panlabas na anyo nito. Ito ang uri ng bagay na hindi mapapansin ng sinuman kung ito ay itatapon sa tabi ng kalsada, lubos na perpektong pagtatago ng isang banal na bagay. Hindi niya alam kung bakit maglalagay ang Golden Eagle ng isang bato na may ganoong ordinaryong anyo sa loob ng storage ring nito. Malamang na nagmula ito sa isang espesyal na lugar, tulad ng koleksyon ng ibang tao at isang lugar na may mga himala. Inakala ng agila na ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit hindi nito masabi ang pagkakakilanlan nito at basta-basta itong itinapon sa storage ring. Gayunpaman, sinamantala ito ni Alex sa huli. Tuwang-tuwa siya. Marami na siyang natamo mula sa Yin Yang Chi, at pinahintulutan siya nitong magsimula ng maaga. Gayunpaman, naging mahirap na bumuo ng panghuling gininto ang core dahil ang mga ordinaryong materyales ay wala ng anumang gamit. Napatulala agad si Alex. Diyos ko, isa ba itong Yellow Obsidian Crystal? Gaya nga ng kasabihan, itim ang langit, dilaw ang lupa, at kalawakan at oras, malawak at walang katapusan. Ang Yellow Obsidian Crystal ay nabuo sa pamamagitan ng condensation ng napakalaking Yellow Obsidian Chi. Ang item na ito ay isang banal na artifact lamang na ang malalaking shot tulad ng mga tagapagtatag ng sekta ay mag-aagawan upang makuha, hindi pa banggitin kung gaano ito kahalaga. Dapat makumplito niya ang 3,000 gintong core sa pagkakataong ito, tama ba? At ngayon, natanggap na niya ang hiniling niya. Ang ganoong kalaking piraso ng Yellow Obsidian Crystal ay sapat na para magamit niya, tama ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang samantalahin ni Alex ang oras para sumipsip ng enerhiya sa Yellow Obsidian Crystal, ang mga ugat ng Chaos Tree na matagal nang bumabalot dito ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya ng desperadong. Anong problema mo? Ito ay akin. Ito ay sa akin. Dam magnanakaw. Tumigil ka na. Ito ang aking Yellow Obsidian Crystal. Isara mo ang iyong bibig, at huwag sumuso. Pakawalan. Bitawan mo, Bast Asterisk Road ka. Naniniwala ka bang ilalayo kita? Ang mga tao, hindi tulad ng mga puno, ay umuunlad sa pagbabago. Sa tingin ko ayaw mo nang mabuhay. Ito ay sa akin. Ibalik mo. Sisabog na si Alex sa sobrang galit.
Ang damn Chaos Tree na iyon ay masyadong walang kahihiyan at may kakilakilabot na table manners. Nagmamadaling sinunggaban niya ito at nginitian ito nang hindi alintana ang kanyang kilos. Basag. Oo, napasigaw si Alex habang natanggal ang isang incisor. Kanino siya dapat mga tuwiran? Hindi ba't napakahirap noon? Inactivate niya ang mystic art at ginamit ang chi bilang gabay bago ito hinihigop gamit ang kanyang soul power. Naubos na niya ang lahat ng paraan, ngunit wala sa mga ito ang epektibo. Fuck, lahat ng ito ay para sa wala. Isa lang akong paan ng pusa. Ang sobrang nalulungkot na si Alex ay walang magawang pinanood ang masa ng Yellow Obsidian Chi na pumapasok sa root system ng Chaos Tree at sinisipsap sila. Siya ay naiinggit at galit, ngunit wala siyang magawa. Kasabay nito, narinig ng eksperto sa Galaxy Nova sa labas ng spell formation ang dagandong ni Alex mula sa loob. Gayunpaman, napatulala siya nang malaman niya ang tungkol sa Yellow Obsidian Crystal. Mayroon ba talagang Yellow Obsidian Crystal? Namangha siya, parang pusa sa mainit na bubong ng lata. Gusto niyang sumugod sa loob at agawin ang Yellow Obsidian Crystal. Iyon ay isang dakilang pagkakataon, isang kahangahangang nilikha. Bukod sa isang immortal emperor, kahit na ang mga Diyos ay aagawin din ito sa lahat ng paraan kapag nakakita sila ng ganitong uri. Ang tunay niyang pangalan ay Baton del Iford. Hawak ang isang mahusay na reputasyon sa Galaxy Nova, siya ay isang mahusay na prinsipe ng isa sa nangungunang 10 bansa. Hindi lamang siya napakahusay sa kultibasyon, ngunit napakaswerte niya. Nagdusa lamang siya ng hindi patas na pagtrato pagkatapos marating ang underworld. Siyempre, ang lahat ng iyon ay ipinahayag sa sarili. Gayunpaman, naramdaman niyang dumating na ngayon ang malaking kapalaran. Ang swerteng naipon niya sa paglipas ng mga taon ay ipinakita lahat kay Alex ngayon. Ang banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo at ang Yellow Obsidian Crystal. Ang mga ito ay ang kanyang matagal nang itinatangi na mga banal na artifact, at ang pagkuha ng isang piraso ay sapat na upang mabiga ang mundo. Kung alam ng kanyang ama ang tungkol sa mga artifact na iyon, tiyak na pinakilos niya ang buong puwersa ng bansa at sinamsam ang mga ito pabalik. Kailangan kong makuha ang mga ito. Kailangan ko. Ang banal na kasangkapan ng sinaunang Budismo ay akin. Ang Yellow Obsidian Crystal ay akin din. Walang makakaagaw sa kanila sa akin. Sigaw ni Baton sa kanyang puso. Siya rin, nasobrahan sa trabaho. Kabanata 2589. Desperado niyang inatake ang spell formation dahil wala siyang alam tungkol sa mga ito. Wala siyang kasalanan. Sa halip, ang mga nasa Galaxy Nova na nakakaalam tungkol sa mga pagbuo ng spell ay isang napakabihirang pangyayari. Kahit na ang isang tao ay gumawa, ang kanyang kaalaman ay limitado. Kaya naman, maaari lamang niya itong salakayin ng malupit na puwersa. Sa kasamaang palad, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Katulad nito, ang 24 na mga flag ng formation mula sa Galaxy Nova ay may kahangahangang background, at hindi lamang sino man ang maaaring pumutok sa kanila. Samantalang si Alex naman ay napaupo sa lupa. Wala siyang pakialam sa mga pag-atake ni Baton sa spell formation. Yellow Obsidian Chi, ito ay isang makapangyarihang bagay. Nakikita ko ito, ngunit bakit hindi ko ito magagamit? Maswerte ba ako, o malas lang ako? Kung paanong ang labis na nalulumbay na si Alex ay walang magawang nagrereklamo, binitawan ng mga ugat ng Chaos Tree ang Yellow Obsidian Crystal at bumalik sa palasyo ng isip ni Alex. Fuck, sinipsip ba sila ng Bast Asterisk Road na ito ng tuyo? Maldito si Alex. Siya ay labis na nanlumo. Ang susi ay kinain ng Bast Asterisk Road na ito ang kanyang Yellow Obsidian Chi at wala man lang nabayaran sa kanya. Napakakuripot nito na sinira ang pagkatao nito bilang isang puno at hindi karapat-dapat sa pangalang Chaos. Narinig mo ba ako? Hindi ka karapat-dapat na tawaging Chaos Tree. Dapat kang tinatawag na puno ng bandit. Ninakawan mo pa ang Yellow Obsidian Chi sa iyong landlord. Ikaw ay immoral at may kaayla-hilakbot na ugali. Kinamumuhian kita. Pagkatapos, nabigla ulit si Baton. Diyos ko, pinag-uusapan ba niya ang Chaos Tree? Talagang taglay niya ang Chaos Tree. Paanong posible? Ang taong ito ba ay anak ng Heavenly Emperor? Namumula rin ang mga mata ni Baton. Dahil iyon sa excitement at kasakiman. Noon lang, biglang napansin ni Alex ang kakaibang unti-unting enerhiya na umaapaw sa kanyang harapan.
Ang mga enerhiyang iyon ay naglabas ng nakakatakot na prehistoric aura na parang ang pinakaunang ninuno ay lumitaw. Ito ang Yellow Obsidian Chi. Mayroon pa ring ilan sa loob ng bato. Nagulat si Alex habang ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang isinaaktibo ang Mystic Art, 10-point forbidden spell para makuha ang Yellow Obsidian Chi na gumagala sa hangin. Napansin niyang may lumitaw na dalawang maliliit na butas sa kristal. Iyon ay mga butas na inip sa ugat ng Chaos Tree. Inubos nito ang isang bahagi nito, naiwan ang natitira kay Alex. Haha, haha, paumanhin, Mr. Chaos Tree. Nagkamali ako sa iyo. Sinadya mo akong tulungang buksan ito dahil natatakot kang hindi ko maubos ang enerhiya, di ba? Pero nakinabang ka rin dito. Hindi bale na. Ako ay mapagbigay sa aking mga tao. Ibabahagi ko lang ang kalahati ng pagnakawan mula sa singsing ng agila. Masyado akong mapagbigay sa iyo, tama ba? Kaya, tandaan na bayaran mo ako kung sakaling magkaroon ka ng anumang mga benepisyo, halimbawa, ang Chaos Fruits na mapapagtagumpayan mo balang araw. Nakuha ni Alex ang Yellow Obsidian Chi. Smooth sailing na sa pagkakataong ito, at lahat ng iyon ay hinigop niya sa kanyang katawan. Napakasarap ng pakiramdam niya habang ritmo ang paggalaw ng Divine Bone ni Ymir. Magagamit niya kaagad ang enerhiyang ito para maapektuhan ang Acupoint. Nararamdaman niya ang enerhiya sa Spirit Gate Acupoint na lalong nakakonsentra hindi sa pisikal na antas, ngunit ito ay nasa mental at kaluluwa na antas ng Spirit Gate, na matatagpuan sa bakanteng lugar kung saan ang pusod ay dapat na matatagpuan. Napakalaki ng condensed Yellow Obsidian Chi sa loob ng Yellow Obsidian Crystal. Boom! Nakaramdam si Alex ng matinding panginginig sa kanyang kaluluwa. Matapos makamit ang pagiging perpekto ng 3,000 gininto ang core, ang kanyang palasyo ng pag-iisip, pusong Acupoint, at dagat ng kamalayan ay tila matagumpay na sumailalim sa ilang uri ng metamorphosis. Lahat sila ay konektado. Kumpleto silang lahat. Hindi na sila magiging depekto. 3,000 makapal na nakaimpake na mga gintong core sa kanyang kaluluwa ay dahan-daang umiikot tulad ng isang nakasisilaw na mabituing kalangitan sa gabi, na may malalaking bituin na nag-uugnay at umaalingaw-ngaw sa isa't isa. Sila ay lumiwanag at lumabo sa isang tuloy-tuloy na staccato na tila sila ay humihinga. Nadama ni Alex ang isang walang katulad na kailan-awan sa kanyang kaluluwa. Ang mga layer ng kanyang mental domain ay lumitaw ng mas malinaw na may mas tri-dimensional na kahulugan. Isang bulubundukin na napapalibutan ng enerhiya ng diwata. Isang gintong lawa na may umaalon na banal na enerhiya. Mga isla na lumulutang sa kalangitan. Falling star na bumuhos sa mortal realm. Ang maliwanag na buwan na sumisikat sa ibabaw ng dagat. Ang dagat na kinulayan ng orange sa pagsikat ng araw. Ang iba't ibang mga pangitain sa isip na kanyang nakipag-usap ay lumitaw na parang mga layer ng malalaking screen. Ang Chaos Tree ay maaaring agad na sumipsap ng kalahati nito, ngunit hindi iyon ang kaso para kay Alex. Ang kanyang katawan ay hindi makatiis ng labis nito, at mayroon din siyang mabagal na rate ng pagsipsip. Gayunpaman, ito ay sapat na. Pagkaraan ng 10 minuto, naramdaman niya na ang Spirit Gate Acupoint ay biglang yumanig, tulad ng isang pinakahihintay na bulaklak na sa wakas ay namumulaklak sa isang tiyak na madaling araw. 3,000 Acupoint at 3,000 gintong core. Ngayon, natamo ni Alex ang pagiging perpekto. Kabanata 2,570. Samantala, dumaan ang espiritu ni Alex sa mga screen na ito. Ang huling bagay na nakita niya ay ang masa ng fluorescence. Ito ay medyo malabo at hindi malinaw. Ngayong ang lakas ng pag-iisip ni Alex ay nagbago na at naging napakalakas, naramdaman niyang may kakayahan siyang makita ng malinaw ang bagay sa loob ng fluorescence. Ano ba talaga ito? Kailangan kong malaman ang tungkol dito. Sinimulan niyang pagsamahin ang napakalaking lakas ng pag-iisip upang tingnan ang masa ng fluorescence. Ang gawain ay mahirap. Ito ay labis na pagkonsumo ng isip. Bukod dito, sunod-sunod na kirot ang tumama sa kanyang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang katawan sa hindi matiis na sakit, ngunit ang ambon sa fluorescence ay unti-unting nawala. Malapit na niya itong makita. Kinailangan niyang tiisin ito ng ilang sandali. Kailangan lang niyang pigilan ito sandali. Ito talagang palakol. Yung punto, nakakatakot lang ang itsura. Ito ay itim at luma, tulad ng isang palakol na inabuso ng isang magtutroso. Ang pagkakaroon ng ganoong kapangyarihan.
Ito kaya ang palakol ni Paul Bunyan. Sa wakas ay nakita ito ng malinaw ni Alex, ngunit bigla na lang siyang napasigaw ng kakilakilabot. Ang masa ng fluorescence na iyon ay nanginginig at agad na hinigop ang higit sa 70% ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. F***6. Nagmamadaling kinuha ni Alex ang lahat ng kanyang mental soul power, ngunit 70% ng kanyang soul power ay talagang nawala. Inaasahan niyang kontrapatayin ang lalaking iyon pagkatapos niyang malampasan at ang kanyang lakas ay lumundag. Gayunpaman, sa isang maikling sandali, 70% ng kanyang kaluluwa ay nawala, at ang kanyang lakas ay bumagsak sa halip na sumulong. Paano pa niya makakalaban ang lalaking iyon? Nagmamadaling nilamon ni Alex ang mga pattern ng buto at lumunok ng mga table task bago uminom ng iba't ibang mga pattern ng buto at mahusay na mga table task. Lahat ng iyon ay maaaring maglagay muli ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Nakalulungkot, ang masa ng fluorescence na iyon ay patuloy na lumalamon sa kanyang kaluluwa sa likod ng mga layer ng malalaking screen sa kanyang dagat ng kamalayan, na nag-iiwan lamang ng 10% para sa kanya. Walang kwenta kahit lagyan niya pa. Ang masa ng fluorescence na iyon ay hihigop sa halagang proporsyonal sa napunang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang enerhiya sa loob ng yellow obsidian crystal ay hindi pa naubos. Marami pa ring natira. Muling kumilos si Alex. Inilabas niya ang yellow obsidian chi mula sa nakabukas na butas para lagyang muli ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang resulta ay pareho. Bakit ba ako sinisipsip? Sinasayang ko lang ang yellow obsidian chi. Maaari ko ring itago ito para maibigay ko ito sa iba. Sick. Iiyak na sana si Alex. Ang hindi niya alam ay umiiyak na pala ang baton sa labas ng spell formation. Naririnig niya kasi ang boses ni Alex na nagsasalita. Mula sa pag-uusap, alam niya ang isang bagay, lumabas na ang yellow obsidian crystal sa kamay ni Alex ay kinuha mula sa singsing ni Goldie. Sa una ay sa kanya ito. Ang pagtuklas ay nagwasak sa kanya. May naalala rin si Baton. Isang siglo na ang nakararaan, minsang nakakita sila ni Goldie ng maladigma ang sinaunang pagkasira sa underworld. Natagpuan nila ang isang malaking bangkay ng tao, at ang bangkay ay may hawak na kakaibang bato sa kanyang kamao. Naisip ni Goldie na ito ay isang kayamanan.